Magandang araw sa iyo. Sa araw na ito, binabati kita at ikaw ay nakarating sa ating pagpupulong. And as you sit down, i-bless mo yung tatlong tao sa katabi mo. Sabihin, may the Lord bless you, may the Lord prosper you, and give you success. Bago ang lahat, ay tayo ay lumapit at manalangin sa ating Diyos, Ama sa Langit. Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ay lumalapit po kami, Panginoon, na patuloy mo kami paunlarin, O Diyos, sa aming buhay Kristiyano. Dahil ito naman ang nilalayon mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin na kami ay lumago, Panginoon, at magkaroon ng sapat na kabatiran, O Diyos, sa mga bagay na ninanasa mo sa amin bilang mga tinawag mo, Panginoon, sa iyong gawain. Pagpalain mo nga kami, Panginoon, sa araw na ito at dalangin namin na patuloy kang mangusap, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin ang Diyos. So nais kong basahin sa 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 14. So dito po iikot yung ating pag-uusapan ngayon. And I thank Jesus Christ, our Lord, who has enabled me because He counted me faithful, putting me into the ministry. Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Verse 14, and the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. Ito ay sulat ni Apostle Paul kay Timothy. And I do believe na ito rin ay para sa atin hanggang ngayon, kaya nga nakasulat yan sa Biblia. Pero nais kong basahin muna sa Magandang Balita Biblia. Sabi diyan, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat nung unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad niya sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ng pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Amen. Praise God. So napakayaman. Dito mismo sa binasa natin ay napakayaman. Napakadakila ang kagandahang loob ng Panginoon sa atin. Now, dito sa nabasa natin, bago si Paul ay makonvert bilang isang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, sinabi niya rito, siya ay grabing persecutor siya ng mga mananampalataya. Hinahabol niya, pinupuntahan niya kung nasaan ang mga mananampalataya at gusto niya ipakulong. Pero alam po ninyo, dito mismo sa talatang binasa natin, no matter how shameful yung karanasan ni Pablo, maging yung karanasan natin, God can also forgive us. Katulad ni Pablo, na pinatawad ng Panginoon at ginawang magiting na kawal ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa mga harapin niya sa buhay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. So kung paano na si Pablo ay kumukuha ng lakas mula sa Panginoon, sa Kanya rin tayo kukuha ng lakas sa ating Panginoong Hesukristo nang dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Sinabi pa diyan sa Philippians chapter 1 verse 6, sabi doon, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Grabe ang Panginoon, di ba? Ang tiyaga-tiyaga niya sa atin, di ba? Maraming beses na ang Panginoon, nasaktan natin siya, di ba? At binigo natin ang Panginoon sa mga ninanasan niya sa atin, yet, ang Panginoon hindi nagsasawa sa atin. Yung forgiveness niya, nandun lagi. Di ba yung kagandahang loob niya, nandun siya. Lagi-lagi sa atin. Hindi niya tayo iniiwanan. Hindi niya tayo pinababayaan. Kundi siya ay patuloy na kumakalinga sa atin. Amen. Kasi dito sa binasa natin, ang Panginoon na pag siya ay nagsimula o sinimulan niya ang isang gawain, ano ba yung gawain yon? Tayo ay maging katulad ni Kristo,
tayo ay inilagay niya sa ministeryo, gagawin, tutuparin ng Panginoon. Amen. Kasi yung nilalayon ng Panginoon. Amen. So ang Diyos mismo, dito sa talatang ito, ay sinasabi na siya ang tutulong sa atin upang tayo ay matapos natin yung gawain na ipinagkatiwala niya sa atin. Napakayaman ng kagandahang loob ng Panginoon dito. At sinasabi kanya rito, He promised to finish the work that He has begun sa ating buhay. Purihin ang Diyos. So kung ikaw ay nadi-discourage, ikaw ay nawawala na ng gana, tandaan mo that God won't give up on you. Amen, hindi ka niya susukuan, hindi niya tayo sinusukuan, salamat sa Diyos. Amen. So kung ikaw ay distress, pakiramdam mo dahil sa mga pagkakamali o maybe kasalanan, remember God's promises. Remember God's provision. Amen. Ito ay ibibigay niya sa atin. Amen. Praise God. So, don't let your present condition na ito yung magnakaw ng iyong kagalakan sa iyong relasyon sa Panginoong Jesucristo upang ikaw ay hindi magpatuloy sa takbuhin na inilagay ng Panginoon. Natupdin yung mga bagay na ninasa niya. Amen. Yung pagkakatawag niya sa iyo. Remember, sinabi niya diyan sa talata that He will perfect, pupulpil niya, lulubusin niya, tatapusin niya yung mga sinimulan niya sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. So, ano pong advice sa atin ni Pablo dito? Do and fulfill your ministry. Dapat gampanan at tupdin ang iyong tungkulin. Ministry, ito po ay tungkulin na dapat gampanan. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 5, but you be watchful, maging mapagpigil in all things. Endure affliction, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Sabi diyan, be watchful. Ano ibig sabihin nito? Remain alert at all things. Kasi nandyan yung tukso, nandyan yung mga discouragement, para ikaw ay tumabang, tumamlay sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sinasabi pa diyan, endure affliction. Yung mga kalungkutan, yung mga kahirapan na dumarating sa buhay mo, di ba? So kinakailangan diyan manatili. Sabihin mo nga sa katabi mo at sa sarili mo, manatili. Amen. Napakahalaga po 'yon. So in the light of yung mga sitwasyong ito ay responsibilidad ni ng bawat isa sa atin, o ikaw na nanonood ngayon, nakikinig sa katuroang ito, ay maging tapat sa pagtupad ng ministeryo o tungkulin na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Bawat isa sa atin mayroong gampanin at inaasahan ng Panginoon na yon ay ating gaganapin, tatapusin sa Panginoon. Amen. So ang tanong dito, ilan na sa inyo ang naglilingkod sa Panginoon? Naglilingkod ka na ba sa Panginoon? Maybe ikaw ay nasa ministry. Maybe ikaw ay nasa care group. At naniniwala ako na nais ng Panginoon na lumago ka kung saang ministeryo ka inilagay ng Panginoon. Dahil sinabi niya sa Isaiah 43 verse 7 that we are created and called for His glory. Hallelujah! Praise God! So maraming mga dahilan bakit maraming mga tao ang pumupunta sa church. Maraming mga dahilan. Amen. At ang Diyos mismo ay gumagawa ng mga sitwasyon para lumapit tayo sa Kanya. Kasi pag ang sitwasyon sa ating buhay ay okay, ayos lahat, magaan lahat, ayos sa plano sa lahat, abay para bagang hindi mo namamalayan, ay lumalayo ka na pala sa Panginoon. Nawawala na ang koneksyon sa Panginoon na akala mo connected ka pa pero hindi na pala. Amen. So, God uses situation na tayo ay makalapit sa Kanya. Amen. So, welcome po lang yung mga situation na dumarating na yan kasi ay mayroon pong nais na mangyari ang Panginoon. And alam natin na ang Panginoon ay alam niya kung saan tayo dinadala. Amen. Sigurado ako na bawat isa, ikaw, tinanggap mo yung pagkakatalaga sa iyo ng Panginoon. Amen. Alam ko na ito ay gagampanan mo, tatapusin mo sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo.
Alam mo siguro, kung hindi tayo tumanggap sa Panginoong Hesus, hindi natin alam kung nasaan na tayo. Baka kung saan-saan ka na lang, nagpupunta, kung ano pinaggagawa mo, buti na lang. Buti na lang, di ba? Wala ka roon, wala tayo doon. Amen. Praise God. So kapag tayo ay tumugon sa tawag ng Diyos, alam po ninyo, isinuko natin yung ating buhay sa Kanya. At sinabi mo sa sarili mo, nung panahong yun, na itinalaga mo yung buhay mo sa Panginoon Jesucristo, sinabi mo, yes Lord, sayo ako Panginoon, maglilingkod ako sayo. Amen! At simula noon, doon na nagsimula ang iyong Christian journey bilang isang Kristiyano. Amen! At ang journey natin, hindi biro, hindi madali ang journey ng isang Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, maraming mga Kristiyano nagsasabi na masayang tunay. Totoo naman, masaya naman talaga. Kung ikaw ay nasa kay Kristo, sinusunod mo yung mga nais ng Panginoon, masaya. Diba? Pero marami rin nagsasabi na ang Kristyanismo ay bed of roses. Amen. Pero wag mong kalimutan na ang rosas ay mayroon pong tinik. At ang tinik nun, napakaraming tinik. At sa buhay natin, kadalasan, alam mo, pag ikaw ay nahihiga sa iyong kama, sa totoo lang, ayaw mong mapunta sa tinik, diba? Pero napupunta ka sa tinik. Amen. Yung po yung sinasabi dyan. But, si God, gusto pa rin niya tayong lumago sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Nais pa rin ni Lord na tayo ay mag-mature. Amen. Bilang isang mga anak niya, bilang mga tinawag niya sa gawain ng Panginoon. Ang nais niya sa ating buhay ay dumating na maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung nilalayo niya At nakasulat po yan sa Romans chapter 8, verse 29. At habang tayo po ay lumalago, alam po ninyo ang nangyayari, dumarating yung time na nag-serve ka na kay Lord. Nag-serve na tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, we are all called by God, chosen by God among the few. Amen. And you are one of the chosen few ng Panginoon. Dahil sabi sa salita ng Panginoon, many are called, but few are chosen. Matthew chapter 20, verse 16. Ang sabi pa nga niyo dyan sa Matthew chapter 22 verse 14, sabi pa dyan, the last shall be the first and the first last. Amen. Kaya dito, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi ito dahil sa ikaw ay matagal ng Kristiyano, kundi dito mismo ay yung init mo sa Panginoon, yung alab mo sa paglilingkod, yung kasigasigan mo, nagpapatuloy. Amen. Praise God. Sa paglilingkod sa Panginoon, marami nangyayari sa atin, sa totoo lang. Kung kailan ka naglingkod, nandiyan ang pag-uusig, di ba? Inuusig ka. Lalo na pag nagbibigay ka ng tithes. Amen. Ang dami nagsasabi sa'yo, bakit? Wag. Yan ang mga sinasabi nila. Amen. Ano pa iba na ang nangyayari sa'yo pag ikaw ay nag-commit sa ministry? Naiiwan yung barkada. Di ba? Amen. Yung mga barkada mo, iniiwanan ka, kinakantsawan ka, o ayan na naman si praise the Lord. Amen. So, anong nangyayari sa iyo? Ano pa? You started to slow down. Amen. Dahil doon sa pressure. Amen. Nag-i-slow down ka na. Kaya ang ginagawa mo, umaatras ka ng konti. At sinasabi mo sa sarili mo, lelo muna ako ngayon. Yun yung nasasabi mo. Hello, tandaan mo, baka yung kaibigan mo, yan ang magiging ticket mo sa impyerno. Amen. 1 Corinthians chapter 6 verse 17, come out from among them and be ye separate. Sabi ng Panginoon, yung pong sinabi kong ito po ay mula sa Biblia na sinabi mismo ng ating Diyos. Amen. So, ang nais ng Panginoon, God wants us to grow. Sabi mo sa katabi mo, grow. Mag-grow na tayo. Mag-mature na tayo. Amen. Praise God. He doesn't want us to remain where we are. Ayaw ng Diyos na manatili ka na katulad pa rin ng dati, na walang nangyayari buhay mo. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, di ba? 10 years, di ba? 5 years, di ba? Walang nangyayari, hindi nagmamature, asal bata pa rin, di ba? O galing bata pa rin. Amen. Kailangang mag-mature. Amen.
tayo bilang mga tinawag ng Panginoon. Amen. Bilang mga kamanggagawa ng Panginoon Kristo, lumago tayo sabay-sabay, walang maiiwan. Amen. Dahil sinasabi ko na nga sa iyo na ayaw ng Panginoon na ikaw ay manatiling ganyan katulad pa noon, hanggang ngayon ganyan pa rin. So tandaan po natin na pribilehyo, isang pribilehyo na maglingkod sa Diyos. Amen. Sa Panginoon, Panginoon na Panginoon at Hari ng mga hari. Isang pribilehyo. Amen. Pag sinabing pribilehyo, ito po ay napakagandang pabor ang ibinibigay sa atin. Pantakin mo yun, ano? Kung babasahin natin yung ating mga nakaraan, hindi ba? Tapos ang Panginoon, pinili ka, binigyan ka ng pabor na maglingkod. Imaginin mo yun. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin, malaki ang plano ng Panginoon sa atin. Yun po ay nakasulat na sa Jeremiah 29:11. Ano po sinabi dyan? For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future in a hope. Hallelujah! Punong-puno na magagandang balakin ang Panginoon sa iyo. Amen! Praise God! So tayo po ay tinawag ng Diyos upang maglingkod. Amen! Upang sumama sa ministeryo, sa church. Amen! So marami na po tayong narinig. Marami na tayong narinig na mga preaching, mga katuruan that God wants to bless you. He wants you to succeed. Lagi nating narinig yun at ang sagot natin, yehey, akin yun. Pero dapat din nating marinig at mapakinggan ang patungkol sa paglilingkod. Katulad dito, di ba? Napakahalaga po ito, yung ating paglilingkod. Alam po ninyo, isa sa mga natutunan ko sa Panginoon, pag tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kaligtasang binigay niya sa atin, paano tayo magbibigay sukli sa Panginoon? Alam po ba ninyo kung paano tayo sumukli sa Panginoon sa ginawa niyang kagandahang loob sa atin? Wala naman tayong kayang ibayad, kundi yung pong taus-pusong paglilingkod natin. Amen. Sa paglilingkod sa Kanya. Amen. So noong tinawag tayo ng Panginoon, alam po niyo, nag-invest ang Diyos sa atin eh. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas, at higit sa lahat ay nag-invest si God sa atin ng mga giftings and callings. Why? Because He doesn't want us to remain in what we are. Ayaw ng Panginoon na manatili ka pa rin doon sa dati. Nais ng Diyos lumago ka, mag-mature ka. Amen. Maglingkod ka. Panginoon, para sa kanyang kalwalhatian. Yun po yung ninanasa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. At kung tayo po, alam po ninyo, pag ibinigay po natin yung ating buhay, yung ating lakas sa ating paglilingkod, alam po ninyo, ang pagsbas ng Panginoon ay ibinibigay po niya tayo ganap. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos binigyan niya tayo ng influence para ikalat yung mabuting balita ni Kristo. Amen. Upang ang mga tao ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan mo, manggagawa ng Diyos, tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos. Amen. Para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. So, ibinigay ng Panginoon Kristo ang buhay niya sa atin para tayo ay mabuhay. At ibinuhos niya ang kanyang dugo sa atin upang tayo ay mapatawad at pagpalain. Now, isipin mo to. Isipin natin to. Di ba napakabuti ng Diyos? Grabe ang kagandang loob ng Diyos sa atin. Amen. Now, dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 12, ay mayroon pong 3 layunin dito na nabanggit. Sabi nga dyan ni Pablo, I thank Christ Jesus, our Lord, who has enabled me because He counted me faithful, putting me into the ministry. Ano daw itong purposes na to? Binigyan niya tayo ng kakayanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Pangatlo, itinuring niya tayong matapat. Yung po'y sinasabi dyan eh. Ano pa? Pangatlo, tayo ay iniligay sa ministeryo upang tayo po ay lumago. Kailangan nating lumago, mag-training, mag-care group, mag-ebanghelyo, mag-disipulo.
Amen. Yan po ay pampalago sa Panginoon. Amen. Bilang mananampalataya niya. Bilang mga tagapaglingkod niya. Amen. So ang Diyos ay pinili niya tayo. At ginagamit niya tayo. Amen. Para sa kanyang kaluwalhatian. Now, sabi nga dyan sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to 28, subalit pinili ng Diyos na sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang mapawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Now, God chosen us. Chosen. Uses yung mga taong mga weak, o mga walang kwenta, foolish, walang kwenta, yung mga mahihina, ano pa, yung mga hamak, yung mga walang halaga at kabuluhan. Amen. So ito po yung sinasabi rito. God chooses the foolish, the weak, the base, the despised things of the world to put to shame the wise and the mighty. Yun po ang sinasabi dyan. Amen. Praise God. Kasi ang Panginoon, sabi nga niya sa James chapter 4 verse 6, that God resists the proud but gives grace to the humble. Amen. Praise God. So yung mga nagsasabing marurunong sila, pero hindi naman nila ginaganap yung kalooban ng Panginoon, hindi naman nila tinutupad yung mga nais ng Panginoon, yung tungkol binigay sa kanila, at sila ay nagmamataas, nasabi nila, mayroon pang iba nagsasabi, alam ko na yan, nakarating na ako dyan. Si Pablo nga, apostle na yun di ba? Pero sinabi niya, hindi sa sinasabi kong nakamtan ko na, kundi nagpupursige pa ako, nagsusumikap pa ako hanggang doon sa hangganan. Amen. Praise God. Alam po niyo, pag tumatagal na sa Lord ang isang tao, sa totoo lang, may mga pumapasok na yabang, di ba? Kumbaga, salip na si Kristo ang maitaas, yung sarili na ang naitataas. Pasikatin po natin si Lord. So, magitan ng paglilingkod natin sa Kanya. Amen. Praise God. Hallelujah. Romans 6, chapter 13, present yourselves as instrument of righteousness. So, ibigay natin, ipagkaloob natin, italaga natin ang ating sarili bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Amen. Praise God. At huwag siya yung gamitin natin. Amen. Tayo po ang magpagamit. 2 Timothy chapter 2 verse 21, a vessel for honor, sanctified. Ibig sabihin, set apart and useful for the master, prepared for every good work. Kasangkapang maringal at kapaki-pakinabang, nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabubuting gawa. Amen. So tayo ay binigyan ng Diyos ng gifts, ministries, abilities, activities. Di ba? Yan yung binigay niya sa atin for the purpose of, for profit of all. Amen. 1 Corinthians chapter 12, verse 4 and 7. Basahin po niyo yan. Nakalagay po doon yung mga talatang ito. Amen. Na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi yan galing sa iyo, sa atin, kundi yan ay kaloob ng Diyos para magampanan natin ng lubos yung pagkakatawag sa atin bilang tagapaglingkod. Amen. Ng Panginoong Kristo. Amen. So may ibinigay sa iyo na mga giftings ang Diyos. Kaya lang, yung gifting na yan, kung minsan sa iba nagagamit. Diba? So ano nangyayari? Naku, self-destruction yan. Amen. Masisira po tayo. Gamitin po natin ng tama. Yun po yung nilalayon ng Diyos dito. Kaya tayo binigyan ng mga abilidad, ng mga kapasidad, ng mga kaloob. Amen. For His glory. Para sa kapakinabangan ng lahat sa loob ng church, sa mga tao. Amen. Praise God. God enabled us. Binigyan niya tayo ng kakayahan. Hindi para gamitin sa ibang mga bagay-bagay na walang kabuluhan, kundi para ito ay magamit natin. Amen. Sa pamamagitan ng paglilingkod natin. So, hindi mo ba nahalata na noon ay may ginagawa ka na hindi mo nagagawa dati? But praise God, yung hindi mo ginagawa noon, nagagawa mo na ngayon. Amen. Katulad ko, sa totoo lang. Dati, ayaw kong magturo kasi
Sa totoo lang, mahiyain ako eh. Pero now, nagtuturo ako. At nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Ang Diyos na tumawag sa akin, siya ang nagbigay ng kakayanan para magampanan ko ang inaatas niya, ang tungkuling ibinigay niya sa akin. Ganun din naman sa iyo. Amen? Purihin ang Diyos. Noong tinanggap natin ang Panginoon, Diyos sa ating buhay, alam po, nagkaroon tayo ng lakas ng loob na mag-ibanghelyo, ibalita, ang mabuting balita ng Panginoon Kristo. Amen. Lumakas yung loob natin. So katulad nga sinabi ko, may mga ginagawa tayo ngayon na hindi natin ginagawa noon. Amen. At ito yung tinatawag na enabling power ni Lord sa atin. Anong pasabi niyo yan? He counted me faithful. Now, tayo ay kanyang ibinilang na matapat. Are you faithful? When God counted Paul faithful, He put him in the ministry. Alam mo, nung nakita niya na si Pablo ay talaga namang tapat, alam po yun, nilagay niya sa ministeryo Amen. And I do believe lahat ng mga nasa ministry, saang ministry ka man dyan, anong gawain naman dyan na ikaw nakasakop, ang Diyos ang naglagay sa'yo dyan. Bakit? Tapat Yun yung sinabi dyan Amen. So, napakahalaga that ministry is part of our growth. Amen. Napakahalaga po ng ministeryo sa buhay natin. Hindi tayo nagmi-ministry para magpasikat. Di ba? Hindi po yun. Kundi, si Lord ang pinapasikat natin sa ating buhay. Sa magitan ng ating maturity. Amen. Sa magitan ng paglago natin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga lingkod. So ministry is the overflow of our love sa Panginoong Diyos. Amen. We serve because we love Him. We serve because we love yung mga taong mahal niya. Amen. So yun po yun Nag-iba ang takbo ng buhay mo noong gumawa ka ng desisyon to serve the Lord. Di ba nahalata yun? Di ba? Nag-iba ang direksyon ng buhay mo Amen. Nagkaroon ka ng lakas ng loob. Dati walang lakas ng loob, pero nagkaroon ka ng lakas ng loob. Pero alam po ba ninyo na ang Christian journey, minsan may mga panahon na para bang gusto mo mag-backslide. Sa totoo lang. At marahil sinasabi mo, I need a break. Gusto ko muna magpahinga. Nako, delikado. Sabihin mo, no to discouragement. Amen. O wag mong tanggapin yung discouragement na yan. Magpalakas sa Panginoon. Katulad yung sinabi ni Pablo kanina sa Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Kaya sabihin mo, discouragement out, encouragement in. Amen. Hallelujah. So, sinasabi pa dyan sa talatang binasa natin na complete the work. Tapusin, ang ibig sabihin yan. Gampanan mo ang ministeryo na pinagkatiwala sa iyo. Now, Colossians chapter 4, verse 17, tell Archippus to see to it that you complete the work you have received in the Lord. Now, si Archippus dito ay marahil siya ay anak ni Philemon at ni Apphia. At marahil si Archippus din ay isa siyang naglilingkod. Marahil siya isang pastor o isang deacon sa church nila. At sinabi pa sa Philemon chapter 2 o verse 2 na sinabi dyan na si Archippus ay tinawag na kapwa-kawal o fellow soldier. Naglilingkod sa Panginoon at siya ay in-encourage na maging tapat sa kanyang pagkakatawag si Archippus. Amen. So si Pablo mismo ay in-encourage niya si Archippus na tiyakin na matatapos niya o tapusin niya yung tungkulin na tinanggap niya mula sa Panginoon. Amen. Kasi maraming mga dahilan para sa atin, sa totoo lang, naiwanan na hindi tapos yung trabaho na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Napakadali para sa atin ang lumihis ng landas, umiwas. Amen. Dahil marahil sa napagod, di ba? Na-burn out, kaya gusto umistop na, gusto na mag-quit. Amen. At hayaan na yung iba na magpatuloy. Meron naman may iba naman
Pero ano po sinasabi sa atin dito? That we should see to it that we finish God's assignment. Amen. Completing the work we have received. Hindi ka naman nag-apply. Diba? Tinawag ka eh. Amen. So, walang resignation dito. Amen. Hallelujah. Colossians chapter 4 verse 17. Ulit, basahin ko. Ito po ay mensahe kay Archippus. And I do believe na ito rin ay mensahe para sa iyo. Amen. Have real concern for the assignment the Lord gave you and keep working diligently at it so that you may complete it. Ito po ay kuha ko sa The Last Days Bibles. Say to Archippus, take heed, ipagpatuloy to the ministry which you have received in the Lord that you may fulfill it. Amen. Say. Sabihin mo nga, say. Amen. Ano ibig sabihin ng say? Sabi diyan, hindi po ito, hindi sinabi diyan, sabihin mo kay Archippus. Sabihin mo nga sa katabi, sabihin mo kay Archippus. Amen. Sabihin mo. Ibig sabihin nung sabihin mo, tiyakin mo, siguraduhin mo na makakarating kay Archippus yung pinapasabi na magpatuloy siya, gampanan yung kanyang tungkulin, yung ministeryo na pinagkatiwala sa kanya. Yun po yung sinasabi dyan. Amen. So ito po ay ang kinakausap po dito, naniniwala ako, ito po yung manggagawa ng Panginoon na napapagod na. Amen. Dahil siguro sa maraming mga pagsubok na kanyang nararaanan, di ba? Mahirap na kapanahunan o sitwasyon. Amen. At naniniwala ako na may mga kakilala kang katulad ni Archippus. Amen. Oo, marahil baka ikaw si Archippus. Kaya ito po ay mensahe na paalala at pagpapalakas sa bawat manggagawa ng Panginoong Jesucristo. Si Archippus nagsimulang manghina sa ministry dahil sa maraming pressure sa work, pressure sa kamag-anak, sa kaibigan, lalo na sa pamilya. Nandiyan ka ba? Kaya nga sabi diyan, sabihin mo. Ano ibig sabihin yan? Huwag mong tigilan si Archippus. Kumbinsihin mo. Hello? At kung ikaw si Archippus, makinig ka. Yun po sinabi dyan. Continue. Magpatuloy ka. Maybe napapagod ka na sa pagmiministry. Yung init mo noon sa Panginoon, medyo tila lumalamig na. Amen. Alam po nyo, exciting maglingkod sa Lord. Exciting maglingkod sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na madali ang maglingkod. Amen. Dahil mayroong mga panahon sa paglilingkod natin sa Panginoon, dumarating naman talaga yung panghihina yung pagod sometimes, di ba? Madaling ma-stumble ka kasi tumitingin ka sa ibang worker, yung ibang mga born again, tinitinan mo, yan ba ang born again, yan ba ang leader, at natisod ka na, di ba? Hello, umayaw ka na, nanghina ka na, nanlabig ka na, hanggang sa magdesisyon ka, lumipat ka lang sa iba. Amen. So alam po ninyo, ang natitisod o na-stumble, yung nasa dilim, yun po yung sabi dyan sa John chapter 11, verse 9 to 10. Amen. Ba't ka naman nagpapatisod? You are already in the light. Wala ka na sa darkness. Amen. 1 John 1:6. Nasa kaliwanagan ka na ng Panginoong Jesucristo. Bakit pumupunta ka pa, bumabalik ka pa sa darkness? Alam po nyo, kapag tayo ay nagsimulang maglingkod sa Diyos, ano po mangyayari? Alam po ba, ang satanas na diablo, hindi ka titigilan. Magpapadala siya ng mga demonyo laban sa iyo. Amen. Titirahin ka sa walang pera, walang pamasahe, di ba? Titirahin ka sa pamamagitan ng mga magulang mo, o asawa mo kaya, kapatid o lalaki, uusigin ka kung ano sasabihin sa'yo. Pero alam mo kung anong sabi sa Mark chapter 10 verse 37? Ito yung sinabi, he who loves father or mother more than me, more than ang higit sa kanya, kay Jesus, is not worthy of me. And he who love son and daughter more than me is not worthy of me. Kasi ang dami excuses, kasi si Ading kasi si Kuyang kasi si Ating di ba? Yun yung sinasabi Amen. Pag sila yung nagiging dahilan natin ng higit kay Kristo, hindi daw tayo karapat-dapat sa Kanya. John chapter 12, verse 25, ito pa isa. He who loves his life will lose it, and he who hates his life
in this world will keep it for eternal life. Amen. Hello, yun po yung sinabi dyan eh. Kailangan yung, mahalin natin yung ating sarili. Yung sinasabing rito na hate his life, ito yung loveless. Kailangan mas higit pa rin si Kristo ang ating inintindi. Hindi yung kapritsyo nito. Amen. Kundi ang Panginoon Kristo. Amen. At pag dumarating ang pag-uusig, sabihin mo sa sarili mo, amen. Palakasin mo yung sarili mo. Lord, mas mahal kita kaysa sa mga pangyayaring ito. Amen. Mas mahal kita kaysa sa mga sitwasyong ito. Amen. Praise God. Hallelujah. So maraming bagay just to discourage us because alam po ninyo, pag tayo ay nagsimulang maglingkod sa Panginoon, alam kasi ng dyablo na marami kang ma-influensyahan na tao para sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya nga encouragement sa atin ni Pablo dito sa talata na ito, fulfill your ministry. Kaya ipagpatuloy mo. Ipagpatuloy ang paglilingkod. Ipagpatuloy yung naumpisahan. Bakit kailangan ipagpatuloy? Bakit sinabi niya yon? Kasi pwede tayong bumigay Pwede kang bumigay. Bumigay saan? Sa mga dahilan. Diba? Sabi ko, natatandaan ko na naman si Bishop Jonathan. Ito yung mga talagang hindi ko malilimutan sa kanya Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Kung gusto mo, walang hadlang. Kung ayaw mo, gagawa ka ng hadlang. Mga rason. Amen. Hallelujah. So nakakalungkot kapag may problema, alam mo, ang unang naaalis sa ating church. Ang unang naaalis yung ministry. Amen. Pero ang sabi ni Pablo rito, yung pampalakas na sinabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 15:58, sinabi niya rito, your labor is not in vain. Hindi yan mawawalan ng saysay. Ano mang pagpapagal ang ginagawa mo sa ministeryo na ibinigay sa'yo ng Panginoong Jesucristo. Tanong, pinanghihinaan ka na ba? Nagsasawa ka na ba? Marahil sinasabi, lagi na bang hahayo? Lagi na bang magdi-disciple? Lagi bang magki-care group? Umatin ng coaching? Mag-training? Kaya nga sinabi ni Pablo, magpakatatag. Yun ang sabi niya sa 1 Corinthians 15:58. Kasi alam ni Pablo na hindi biro ang maglingkod sa Panginoon. Maraming mga kontrabida. Amen. Amen. Hallelujah. So yung pong mga pressures na dumarating sa atin is not a stumbling block, but stepping stone natin to see the glory of God. John chapter 11 verse 40, Jesus said, if you would believe, you would see the glory of God. Amen. Praise God. So ang dyablo mismo, lagi niyang susubukan na magbigay ng pressure para tumigil ka, para umayaw ka. Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag naglingkod ka, maraming lalapit sa Panginoon. Amen. Kaya marami ipapakita sa iyo ang dyablo Amen. Lahat pangit. Ayan, yung coworker mo, nakikita mo, may mga sabit, may mga kapalpakan. Amen. At yan yung mga kaparaanan upang ikaw ay makatigil o tumigil sa ministeryo, sa paglilingkod, sa gawain ng Panginoon. Amen. Pero sinasabi rin sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, the Bible says, we are no longer ignorant to the scheme of the enemy ng dyablo, yung mga balak niya. Alam na natin yun, booking na natin. Amen. So we need to be planted in the church. Kailangan tayo po ay nakatanim sa church. Dahil kung hindi po tayo nakatanim, hindi po tayo mamumunga. Open ka sa attack ng dyablo. Amen. Hello. Kaya maraming mga umaayaw sa church, lalo na pag nakukurek, ayan na, lilipat na sa iba. Diba? Medyo napagsibihan mo lang ng konti, nagbalak na lumipat. Pag maraming struggle, umaayaw na. Amen. Hello. Alam po ninyo, yung mga lumilipat, akala nila, perfecto yun. Perfecto sila. Pero wala naman perfectong church Diba? Nandyan ho ba kayo? At kung perfecto yung church na yon, wag mo kang rin lumipat doon, makakasira ka. Amen. Hallelujah. Praise God. So sinasabi rito, sa salatang binasa natin, magpatuloy ka. Tinanggap mo yun sa Panginoon
Di mo pinili, kundi si Lord ang gumusto sa'yo, I say, gumusto sa'yo na ilagay ka sa ministeryo. Amen. Praise God. Siya ang nagbigay ng ministry at tinanggap mo yon. Hindi ka naman pinilit eh. Nag-yes, Lord, ka kaagad eh, di ba? Nung maranasan mo yung kagandahang loob niya at hanggang ngayon naranasan mo pa, hindi ka pinilit ng Panginoon, tinanggap mo yon. Alam mo, huwag mo nang pag-isipan, huwag mo nang ipag-pray. Si Lord naghihintay ng oo mo. Amen. Na ibigay mo yung lakas mo, maging instrumento ka para tupdin, ganapin yung ministeryo na pinagkatiwala ng Panginoon. Sabihin mo nga, yes Lord, maglilingkod ako. Amen. Eto pa, naalala mo ba, noong bagong-bago pa lang ikaw sa Kristiyano, sinabi mo na, yes Lord, bibigay ko ang buhay ko sa iyo, maglilingkod na ako sa iyo. Naalala mo ba yon? Sabi mo yun eh. Di ba, yung linggo, gusto mo lunes agad. Gusto mo church agad. Amen. At habang pinapaalala mo kay Lord, yung mga promises niya na i-bless ka niya, pagtatagumpayin ka niya, sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan, di ba? Lagi natin nire-remind si Lord na ganon. Pero, paano naman yung pangako mo? Diba? Yung pangako, yes Lord, maglilingkod ako Lord. Ibibigay ko ang buhay ko, Lord. Ang lakas ko, Panginoon. Alam mo, napakabuti ng Diyos. Napakasagana ang kahabagan ng Diyos. Nang despite sa kabila ng mga bagay na kapalpakan natin, nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen. Hallelujah. So, ang tanong ko, nasaan ka na ngayon? Where are you now? Sabi ng Bible, ipagpatuloy mo yung ministry mo. Pagpatuloy mo. Tuparin mo. Complete it. Fulfill it. Amen. Hallelujah. Yung sinasabi rito eh. Church, tapusin mo yung ministeryo na tinanggap mo sa Panginoong Jesucristo. You started good, finish strong. Amen. Praise the Lord. So, huwag mong hayaan ang anumang bagay, sino man na maaaring pumigil sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Alam po ninyo, ang dyablo, wala namang alam tirahin tayo kundi yung mga kahinaan natin. Pero sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, by the grace, my grace, sabi ng Panginoon Jesucristo, by grace is sufficient for you, for His strength is made perfect in weaknesses. Yan po yung sulat ni Pablo. Amen. Sa kahinaan natin, siya ang magpapalakas sa atin. Amen. Siya yung kalakasan natin. Amen. So katulad ng exhortation ni Pablo sa mga Ephesians, sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 1, I beseech you, pakiusap, sabi ni Pablo, walk worthy of the calling with which you were called. You are called, sabi sa New King James. Sa NIV, ang ginamit na salita dyan, you have received. Tinawag ka, tinanggap mo Kaya sabi ni Pablo, I beseech you, I exhort you, I encourage you. Sabi niya, magpatuloy ka. Ipagpatuloy mo, tapusin mo, gampanan mo nang mainam yung tungkuling ibinigay sa iyo. Remember Romans chapter 11 verse 29, the gifts and the calling of God are irrevocable. Yung pong gifts and calling of God is a privilege. Pag sinabing privilege, ito po ay pabor ng Diyos para sa atin. Amen. So ang Diyos, pinili niya tayo, pinili ka bilang representative niya dito sa lupa. You are ambassadors for Christ. Amen. 1 Thessalonians chapter 2 verse 12, kaya mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa iyo upang makahati sa kanyang kaharian. Amen. So ang exhortation sa atin dito, walk worthy of your calling. Amen. So again, inuulit ko po, you started good, finish strong. Amen. Aming Ama sa langit, kami, O Diyos, ay patuloy na lumalapit sa iyo ayon sa kagandahang loob mo. Pagpalain mo nga, Panginoon, kami, O Diyos, sa aming buhay bilang mga tinawag mo, na tunay na yung pagkatawag mo sa amin, yung tungkuling ibinigay mo sa amin, ito ay magampanan namin
ng may husay, Panginoon, na nakakalugod sa iyo, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, na ang kalakasan ng Panginoon Kristo, ito po ang magsilbing lakas namin, lakas ng loob namin, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang anumang pressures, Panginoon, na dumarating sa amin, na nanunubok upang kami ay pigilan, upang kami, Panginoon, ay umayaw. Lord, salamat sa biyaya mo, salamat sa napakasagana mo, Panginoon, na kagandahang loob na umaapaw sa amin. O Diyos, dakila ka, Panginoon. Patuloy kang mapuri, Panginoon, sa aming mga buhay. Mapurihan ka sa aming mga ginagawa, sa ministeryong aming tinanggap mula sa iyo, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo siya, O Diyos, na nanonood ngayon, nakikinig ngayon sa videong ito, O Diyos, na lumago at mag-mature, O Lord, O God, sa kanyang relasyon sa iyo, Panginoon, at lumawak, Panginoon, yung kanyang ministeryo na ibinigay mo sa kanya na gampanin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.